Pag-usapan natin ngayon si Speaker Martin Romualdez. Based sa mga comments, mga post na nababasa ko sa social media, nakikita na meron siyang kakaibang, I don't know kung katangian ba ito o kaya ay kapansanan, karamdaman. I can summarize it in a coined word, Atna das AIDS. Hindi yung AIDS na malalang sakit. Atna das AIDS. Ano yung Atna? All talk, no action. Ano yung AIDS? As if doing something. Napakasipag po ang ating Speaker of the House. The only speaker in history na halos lahat na lang ng trabaho ginagawa niya. Pag magsalita siya, napakagandang pakinggan. Sa salita, maririnig mo na gusto niyang tulungan ang mga Pilipino. Gusto niyang maiangat ang kabuhayan ng Pilipino. Ganon siya kung magsalita. Kaya lang, ang problema hanggang salita lang. Wala ngang aksyon. Kung sa presidente pa, SONA, speech only, no action. Okay, example na lang. Itong problema ng sambayan ng Pilipino, yung mataas na presyo ng bigas. So, ang ginawa niya, nagbuo siya ng kintakom. Hindi sila nakontento sa quadcom, dinagdagan pa ng kintakom, 5 committee sa Kamara, nag-imbestiga. Magwa 1 month na yung investigasyon tungkol sa talamak na smuggling or profiteering rice price manipulation dito sa bansa. Ang purpose nila maganda. Murang pagkain para sa mamamayang Pilipino. Yun ang purpose ng kanilang investigasyon. Target nila 20 pesos per kilo ng bigas. Yung pangako ng Pangulo, gusto nilang tuparin. Wow! Di ba ang gandang hangarin yun? Napakaganda sana kung mangyari na 20 pesos per kilo na lang ang kilo ng bigas. Ako, papalakpak, sasaludo ako pag mangyari yan. Pwede nang magpresidente si Speaker Martin Romualdez pag magawa niya yan. 20 pesos per kilo ang bigas. Yun ang objective ng kintakom eh. O yun, nag-imbestiga sila. Medyo may nabubuo na silang findings. Nung nakita na nila yung dahilan bakit ang dami ng bumabaha na ang bigas sa merkado, kasi open na ang importation, binabaan nila ang tarifa ng imported rice. So, nag-expect ang gobyerno na bababa na ang presyo ng bigas. Hindi pa rin bumababa. Anong findings ng Kentacom? May rice cartel o may mga sindikato, may nagmamanipulate presyo ng bigas. Nagalit ngayon si Speaker Romualdez. I declare all-out war against greedy businessmen. We do not allow this to happen. We will dismantle this rice cartel. Wow! Ang gandang pakinggan. All talk. So ano ang aksyon niya? Yun, nag-create lang siya, mag-recommend daw. Mag-recommend for the creation as a super task force of the government. Composed of, ano yung sinabi niya? Department of Agriculture, DOJ, DTI, Customs, ang dami pa. Super task force nga eh. Para ito daw ang solusyon
para matigil na itong panluluko ng mga negosyante at bababa na ang presyo ng bigas. All talk, mga mag-iisang linggo na mula nung nagpahayag siya, yung ganyan. May nangyari na ba? Kasi very urgent ito eh. Yung survey ng Pulse Asia, ang number one concern ng Pilipino is controlling inflation. Very dissatisfied ang Pilipino when it comes to government action in controlling inflation. Negative 80% ang net satisfaction rating ng administrasyong ito. Failure ang administrasyon sa papababa ng presyo, bigas at iba pa. So, problema ng taong bayan, nakita na nila yung dahilan, nag-recommend na si Speaker Martin Romualdez. May nangyari ba? May na-create na bang task force? Wala naman ah. Dapat sana ngayon, gumagalaw na ang gobyerno. Raid na ng raid. May na-raid na ba? Wala naman. Kaya yung sabi ko na all talk, no action, aids as if doing something. Diba? Ano ba? Yung sa Armed Forces of the Philippines naman, yung viral video niya na tinawagan niya si General Browner ng AFP. Sabihin mo sa tropa na tinaasan na natin ang daily food allowance sa mga sundalo from 200 to 350. Wow! Maligayang mga sundalo niyan. Ako personally maligaya ko. Kaya lang dinagdagan pa niya ng tell to the men na priority namin kayo. Whatever you need, bibigyan namin sa inyo. We'll keep your moral high. Ang gandang promise. All talk. Anong aksyon? May aksyon nga, kailang negative. All talk, negative aksyon. Binawasan nila, yung mga mambabatas. 15 billion ang ibinawas sa AFP Modernization Fund. Nagsalita sila na i-prioritize ang armed forces, gawin nila, hindi yung bawasan. Napahiya tuloy ang Pangulo. Anong promise ng Pangulo? December 13, nagsalita siya sa AFP. We will create a world-class armed forces that is a source of national pride and national security. Ano ba yan? Paano ka maka-establish ng world-class na armed forces? Binabawasan nyo ang budget ng AFP. So, ang dami pang kapalpakan. Yung Christmas message. Okay? Pinakabago ito. December 24, nag-post ang ABS-CBN. Christmas message ni Speaker Martin Romualdez. Nananawagan ng pagkakaisa. Ano pa? Instead na ma-inspire ang mga tao sa kanyang Christmas message, wala. Binabati ko siya ngayon. Ito, may napanood akong vlog ni Hill Bautista, isa sa mga ganahan kong pakinggan na mga vlogger. Okay, pakinggan natin ito ha. Christmas message ang title niya is ito. Thumbnail. Sa halip pasalamatan, insulto ang inabot. Christmas message ni Speaker Romualdez, binagyo ng batikos. Ayun, all talk. Pakinggan na rin. Ako ngayon, dahil may nakita akong post po ng ABS-CBN mga kabida na patungkol doon sa mensahe ni House Speaker Martin Romualdez para sa sambayan ng Pilipino. Okay? Itong kanyang post po o mensahe po ay pinost po 4 hours ago ng ABS-CBN. Okay? Babasahin ko yung kanilang caption po mga kabida. Read. Okay, i-forward ko na lang. Martin, napakaraming
batikos talaga. Puro negative yung mga nababasa ko dito, no? Wala hong mga positive notes para ho kay Speaker Romualdez, no? Okay. Babasahin ko iilan po sa mga comments po dito mga kabida, ano po, no? I can read hypocrisy. That's all. Okay? Meron pang isa po dito. Salamat po, President Martin Romualdez and Executive Secretary Bongbong Marcos. Parang sarcasm, ano? Okay. Mga kabida. Okay? Dami po. Ito pa. Ikaw lang yung House Speaker na kung umasta, daig pang presidente po ng Pilipinas. Yan. Tapos meron pa, no? Magpamudmud ka ng kwarta, ninong. Kasi kilala po ito si Speaker Romualdez na source of funds, ano? Mga kabida, dami pong pera, no? Na ipinamimigay po, no? Alright. Magpamudmud ka ng kwarta, ninong. O, ganun pa rin, no? Yung kanyang, yung isang mensahe po, no? Then may comment pa dito. Magkaisa tayong ipulsa ang pera sa sambayan ng Pilipino. Okay, halos lahat mga kabida, no? Wala akong nakita dito na ano na positive notes para po kay Speaker Romualdez. Buti, no? Hindi ho disable po ng ABS-CBN ito kung kanilang comment section, ano? Kasi ho baka hindi po napansin, ano? Hindi ho nabantayan ng ABS-CBN mga kabida yung comment section na dami hong mga negative comments po laban ho kay House Speaker Martin Romualdez, ano? Okay? Now, siguro dito ho sa Okay. So sana bagong taon, bagong pag-asa. Sana ang ating mga political leaders maiba naman ang takbo ngayong 2025 na yung salita samahan ng gawa para sa pag-unlad ng buhay ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Nagsawa na ang taong bayan sa puro salita.